Halikayo sa mataas na silid at balikan natin sa ating mga alaala ang huling hapunan na itinatag ng Panginoon kasama ng kanyang mga alagad. At sa tuwinang tayo'y gumagampan sa dakilang sakramentong ito, gunitain nga natin ang kanyang utos. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pong kapulungan. Sa ating pagkahirang, tayo ay nahamong maging lingkod ng lahat, gaya ng pinakita niyang halimbawa, ng kanyang hugasan ang paa ng mga alagad. Kapulungan po. Tayo na sa sama-samang pagkalaala at pagbabalik loob. Paglingkuran natin siya sa unang nagmahal at naglingkod ng kanyang buhay, para sa ating kaligtasan. Lumapit tayo ngayon sa kanyang presensya upang manalangin. Tumayo po ang kapulungan para sa panalangin. Tayo pong lahat, aming mapagmahal na Diyos, sa aming pagbabalik loob bilang simbahan, sa pagsamba at pag-alaala sa iyong gawaing pagliligtas, inihiling namin ang iyong presensya. Ilukob mo sa aming puso at isipan ang iyong banal na espiritu. Lumalapit kaming may pag-asam sa iyo, sapagkat ang buhay namin ay puno ng kabigatan at kaguluhan. Ihanda at buksan ang aming puso at isipan upang tanggapin namin ang aming mga pananagutan sa iyo, sa iglesia at sa aming kapwa. Naway patuloy ka naming maranasan sa gabing ito. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus, ang aming Kristo at tagapagligtas. Amen. Manatili pong nakatayo at kantahin ang himno ng paglapit. Makakaupo na po ang buong kapulungan. Sa gabing ito, lumapit tayong may kapakumbabaan sa harapan ni Kristo, sapagkat maraming beses sa ating buhay na hindi natin nasusunod ang kanyang atas. Lagi tayong bigo sa ating paraan ng pakikitungo sa ating kapwa.
Hindi tayo nagiging mabuting saksi ng kanyang habag dahil malimit, itinuturing nating mataas ang ating sarili kaysa iba. Kaya naman, hilingin natin sa Espiritu Santo na nawa ay loobin niyang masunod natin ang mga atas sa atin at sundan siya saan man niya tayo dalhin. Sa ilang sandali ng katahimikan, gawin natin ngayon ang paghingi ng kapatawaran. Sino ang nasa katayuan upang humatol? Tanging si Kristo lamang. Subalit si Kristo'y nagpakasakit at namatay alang-alang sa atin. Sinabi ng propeta, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan, ipinataw ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ay gumaling tayo, tayong lahat. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang ating kasamaan. O kay buti ng Panginoon, pasalamatan natin siya at papurihan sa kaloob niyang kapatawaran at kaligtasan. Magdulot nawa ito ng kapayapaan sa ating mga buhay. Ang unang pagbasa mula sa Lumang Tipan, Aklat ng Eksodo. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron doon sa Ehipto, mula ngayon, ang buwan na ito ay magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Ipaalam ninyo sa buong kapuluan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwan na to, maghahanda ang bawat pamilya ng isang tupa o kambing. Kung maliit lang ang isang pamilya at hindi makakaubos ng isang tupa, maghahati sila ng kapitbahay niya. Hatiin nila ito ayon sa dami nila at ayon sa makakain ng bawat tao. Kailangan piliin ninyo ang lalaking kambing o tupa na 1 taon pa lang at walang kapintasan. Alagaan ninyo ito hanggang sa ikadapit hapon ng ika-14 na araw ng buwan. Ito ang panahon na kakatayin ng buong kapuluan ng Israel ang mga hayop. Pagkatapos, kunin ninyo ang dugo nito at ipahid sa ibabaw at sa gilid ng hamba ng mga pintuan ng mga bahay na kakainan ninyo ng mga tupa. Sa gabing yon, ang kakainin nyo'y mga nilitsyong tupa,
mapapait na gulay at tinapay na walang pampaalsa. Huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang karne, kundi litsunin ninyo ito ng buo kasama ang ulo, paa at mga lamang loob. Uubusin ninyo to at kung may matira kinaumagahan, sunugin ninyo. Habang kumakain kayo, handa na dapat kayo sa pag-alis. Isuot ninyo ang inyong mga sandalyas at hawakan ang inyong mga baston at magmadali kayong kumain. Ito ang pista ng paglampas ng anghel sa pagdiriwang ninyo bilang pagpaparangal sa akin. Sa gabing yon, dadaan ako sa Ehipto at papatayin ko ang lahat ng panganay na lalaki ng mga Ehipsyo, pati na ang panganay ng kanilang mga hayop. Parurusahan ko ang lahat ng Diyos ng Ehipto. Ako ang Panginoon. Ang dugong ipinahid ninyo sa kahamba ng pintuan ninyo, ang magiging tanda na nakatira kayo roon. Kapag nakita ko ang dugo, lalampasan ko ang bahay ninyo at walang salot na sasapit sa inyo kapag pinarusahan ko ang Ehipto. Dapat ninyong tandaan, ang araw na ito magpakailanman. Ipagdiwang ninyo ito taon-taon bilang pista ng paparangal sa akin. Ang tuntunin ito'y dapat ninyong sundin hanggang mga susunod pang henerasyon. Ang salita ng Diyos. Pasalamatan natin ang Panginoon. Pakinggan po natin ang mensahe mula sa awit na ibibigay ng Chancel Choir.
Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. Tayo po ay nasa panahon na ng mahal na araw at ngayong gabi ay ating pong ipinagdiriwang ang tinatawag na Maundy Thursday o Huwebes Santo, isa sa pinakamahalagang bahagi ng mahal na araw. Ito ang araw kung kailan ginugunita natin ang dalawang mahalagang pangyayari, ang pagtatatag ng banal na Eucharistia o yung huling hapunan ng ating pong Panginoon at ang paghuhugas ng paa ng mga alagad. Ang araw na ito ay tinaguriang Maundy na nagmula sa salitang Latin na mandatum, nang ibig sabihin ay utos, sapagkat makikita natin mula sa unang pagbasa ay may mga utos na ibinigay ang Panginoong Diyos sa kanyang bayang Israel na aalisin niya mula sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto. Pagkatapos sa bagong tipan ay atin pong makikita ang bagong utos na ibinigay ng ating pong Panginoon na skip sa suggested Lenten Resource Guide ng kumperensya ang teksto kung saan mababasa natin ang utos na mag-ibigan ang bawat isa sa atin dahil pinapakita din doon at binigyan ng diin ang isa pang utos ng paghuhugas ng paa at yung every first Sunday of the month na atin namang ginugunita ang banal na hapunan. At ang utos ay alalahanin ang ating Panginoon sa tuwinang tinatanggap natin ang banal na komunyon. Kaya't ang dalit po, yung himno, yung inawit ng ating pong chancel ay akmang-akma sa gabing ito sapagkat ang ating pong pagbubulay ay nilagyan ko ng pamagat na meals and remembrance. Nais ko pong simula ng ating pong pagbubulay sa pagbibigay ng kalagayan ng mga Israelita sa panahon na sila ay nasa Ehipto. Sila ay naging alipin at inaapi ng isang bagong paraon na hindi kumikilala kay Jose na palaki ng prinsesa, ng anak ng unang paraon. Dahil natatakot ang paraon sa paglaki ng populasyon ng mga Israelita, nag-utos siya na patayin ang lahat ng sanggol na lalaking Hebreyo. At batid natin na sa pinakamadilim na sitwasyon ipinanganak si Moses. Isang batang naging instrumento ng Diyos para iligtas ang kanyang bayan. At sa ganitong konteksto nakapaloob ang Exodo chapter 12 na isang pangyayari na naganap bago ang huling salot ng Diyos sa Ehipto, ang pagkamatay ng mga panganay na anak na lalaki. Sa mga nakaraang salot, patuloy, ilan po yung salot na binigay ng Panginoon? 10. At sa una hanggang 9, patuloy na tumigas ang puso ng paraon at tumangging palayain ang mga Israelita. Dahil dito, ipinayag ng Diyos ang kanyang huling hatol. Ngunit bago ito mangyari, nagbigay siya ng malinaw na utos o tagubilin sa kanyang bayan kung paano sila ililigtas. Ito ang simula ng Paskwa or Passover, isang mahalagang paggunita ng pagliligtas ng Diyos sa Israel mula sa pagkaalipin. 3 bagay ang nais kong matandaan natin sa gabing ito. Aside sa 2 mahalagang utos ng Panginoon, ang makisalo sa banal na hapunan ng may pag-alaala sa Kanya at ang akto ng mapagkumbabang paglilingkod na Kanyang ipinakita sa akto ng paghuhugas ng paa sa mga alagad. Una ay ito, ang Diyos ay naglalaan parati ng paraan ng kaligtasan. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng mga Israelita sa Ehipto, kung saan sila naging alipin sa matagal na panahon, at ganito ang makikita mula sa Exodo 3, nang tawagin ng Diyos si Moses sa aniya, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila ay iligtas, ialis sa Ehipto at dalhin sa lupaing mayaman at malawak at sagana sa lahat ng bagay. Subalit hindi iyon naging madali para kay Moises na isakatuparan. At kagaya nga ng nabanggit ko kanina,
pinatigas ni Yahweh ang puso ng Faraon kung kaya't hindi kaagad pinalaya ang mga Israelita at ipinadala ang 10 salot at ang 10 ay ang pagkamatay nga ng mga panganay na lalaki. Ganito ang sinasabi ng Diyos kay Moses sa Faraon, "Paghating gabi, maglalakad ako sa buong Ehipto at mamamatay ang lahat ng panganay na lalaki mula sa anak ng Ehipto at mamamatay ang lahat ng panganay na lalaki hanggang sa anak ng hamak na aliping babae, pati mga anak na panganay ng mga hayop ay mamamatay. Walang maririnig sa Ehipto kundi ang malakas na panaghoy na hindi pa naririnig at hindi na maririnig kailanman." Ang hapon ng Pampaskwa ay sa ganitong paraan iahanda. Lilitsunin ang kordero at kakainin kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapait na gulay. Hindi ito maaring kainin ng hilaw o nilaga. Lilitsunin ito ng buo at kailangang maubos sa buong gabi at kung may matira, susunugin kinaumagahan. At sa kanilang pagdulog sa hapag ay kailangang nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod at mabilis ang pagkain nito. Isang imahe ng pag-aalay ng kaisa-isang anak na lalaki ng Diyos bilang kordero ang tagpong iyon, na ang dugong tumigis sa krus ang naging handog para sa kapatawaran ng tao at pagkamit ng bagong buhay sa Panginoon na may kalayaan. Inutusan ng Diyos ang bawat pamilya na kumuha ng isang lalaking kordero na walang kapintasan. Tandaan natin ito, ang Diyos mismo ang nagbibigay ng paraan upang tayo ay mailigtas. Ang kordero ay simbolo ng isang malinis at perpektong handog at ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya naman, hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng sarili nating mga gawa. Ang kaligtasan ay nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa Kanyang anak na kordero na nag-aalis ng kasalanan natin. Ang ikalawa, ang dugo ang nagiging tanda ng kaligtasan. Inutusan ang bawat pamilya na patayin ang kordero at ipahid ang dugo nito sa hamba ng mga pintuan. Kapag nakita ng Diyos ang dugo, lalampasan niya, kaya tinawag itong Passover sapagkat ito'y nangangahulugan ng paglampas. Ang pagsasalo-salong ito tuwing sasapit ang Paskwa ay nagpapaalala sa bagong buhay na kanilang tinanggap mula sa pagiging alipin tungo sa kanilang kalayaan. Kung kaya't napakahalaga ang kapistahang ito para sa mga Israelita at mananaitili itong banal na holiday para sa kanila. Kaya naman sa gabi ng Paskwa, bago itatag ng Panginoong Hesus ang huling hapunan kasama ng kanyang mga alagad sa mataas na silid, ay kanilang inalala ang pagsasalo-salong iyon ng mga Israelita bago ang kanilang paglaya. Noong gabing iyon na dumaan ang anghel ng kamatayan sa Ehipto, sila ay literal na natakpan ng dugo kaya't hindi sila maaabot ng kamatayan. So ito ay napaka-familiar na sa atin, hindi po ba? Sapagkat ito rin ang sinabi ng ating Panginoon sa gabi ng huling hapunan. Nang itaas niya ang saro at kanyang sinabi, "Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugo na mabubuhos dahil sa marami." At kung babasahin natin ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, ganito naman ang nakalagay, "This is my blood of the new covenant, shed for the remission of sins." Napakahalaga na ginamit na simbolismo at instrumento ang kordero. Sa pagpatay dito,
Ang Israel ay nagbubo ng isang inosenteng dugo. Ang tupa o ang kordero ang kanilang gagawing pangsakripisyo, a substitute for the person na mamamatay sana sa gabing iyon dahil sa huling salot. At mula sa gabing iyon sa kasaysayan ng Israel, hindi na nila ito kailanman malilimutan, kung saan naghandog sila ng isang inosenteng buhay para ang tao ay maligtas. At sa gabi ng Paskwa, nang ang Panginoon ay dumulog sa huling hapunan, sarili niyang buhay ang kanyang sinakripisyo para tayo ay maligtas. In the same manner, sinabi ni John the Baptizer, "Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world." Si Jesus mismo ang kordero na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Ang kamatayan ng kordero ang nagbibigay hudyat sa kaligtasan ng Israel buhat sa mapang-aliping bayan. At si Kristo Jesus mismo bilang korderong inialay para sa kapatawaran at paglaya ng bawat isa sa atin mula sa tanikala ng kasalanan. The fact na ang kordero ay lilitsyonin sa apoy, it speaks of the suffering, yung paghihirap na pagdadaanan ni Jesus para sa atin. Si Jesus magpakailanman ay mananatiling Passover lamb para sa atin, sapagkat siya ang pinagmumulan ng ating kaligtasan at siya lamang ang ating kaligtasan at Panginoon. Ibinubo niya ang kanyang dugo at dinala sa kanyang sariling katawan ang mga pahirap at pasakit upang tayo ay mapatawad. Ganito rin ang narinig natin kanina sa pagbasa. At sa gabing iyon, ang bawat puno ng sambahayan ng mga Israelita ay pipili ng isang kordero para sa kanyang pamilya na siyang kakainin. Depende sa sukat ng pamilya na maaring makisalo sa kalapit na pamilya. Kailangan ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang kapintasan. Ang dugo nito ay ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sapagkat sa gabi ring iyon, lilibutin ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng lalaki na panganay, tao man o hayop. Tandaan natin, ang dugo ang naging proteksyon laban sa hatol. Nasusulat sa libro ng Hebreyo ang ganito, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ang mga kasalanan. Kaya nga sa banal na hapunan, madiing paalala ni Apostol Pablo ang ganito, ito ay sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon ang siya ring ibinibigay ko sa inyo. Ang Panginoong Hesus nung gabing siya'y ipagkanulo ay kumuha ng tinapay. Sa gayon ding paraan, kinuha niya ang saro pagkatapos maghapunan at kanyang sinabi, ang sarong ito ay bagong tipan sa aking dugo. Sa tuwing kayo ay iinom nito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Kailangan ang pagsunod sa utos ng Diyos upang maranasan ang kanyang kaligtasan. Pero sana may malalim na pagpapahalaga sa mga elementong sinisimbolo ng kanyang katawan at dugo. Ang sakramento ng banal na komunyon ay marapat na gawin ng may kabanalan. Hindi yung walang kaayusan, pag nakapila, nagkukwentuhan. May pamangaylila pa. Hanggat maaari, purpose sana para solemn ang pagtanggap sa mga elementong sumisimbolo ng sakripisyo ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Itang etamo paboren mi yugsela, mananapula, kasi banal na din. Napaka-importante ng mga ito sapagkat pinapaalala sa atin ng mga elementong iyon kung paano tayo tinubos ng Panginoon
para tayo ay iligtas. Ang pananampalataya ay hindi lang paniniwala, ito ay may kasamang pagsunod. Sa tuwinang tayo ay magkukumunyon, ginagawa natin ito bilang pag-alaala sa Kanya. Ang ikatlo, ang kaligtasan ay dapat alalahanin at ipagdiwang. Inutusan ang bayang Israel na kainin ng kordero na may handang puso, nakabihis, handang umalis, at sinabi ng Diyos na ito ay dapat ipagdiwang taon-taon bilang alaala. Ang pagliligtas ng Diyos ay hindi dapat kalimutan. Nakakalungkot, kalagi ko itong sinasabi, na sa mga ganitong panahon, gagagadla ring taong lumibot. No? Excited silang magtungo kung saan-saan. Buti na lang, mahal ngayon ng diesel, kaya't hindi makakalabas ang karamihan at nangihinayang sa gagastusing gas kung saan man sila nais magtungo. Kaya nga tuwing sasapit ang ganitong panahon, pinapaalala sa atin ang dalawang magkasing halagang kasaysayang naganap. At sa atin, bilang mananampalatayang Kristiyano, na sa tuwinang nagsasalo-salo tayo sa banal na komunyon, tuwing unang linggo ng buwan, ay gagawin ito ng may puspos na pag-alaala. Subalit araw-araw, maalala din sana natin ang pagsasakripisyo ng buhay ng Panginoon para sa ating kaligtasan at huwag sayangin ang bawat pagkakataon na binibigay ng Diyos para sa atin sa walang taros na pagsuway at paggawa ng mga hindi ka nais-nais sa paningin ng Panginoon. Napakahalagang maalala natin araw-araw, hindi lamang tuwing sasapit ang Holy Week, na dahil sa ating mga kasalanan, karapat-dapat lang na tayo ang maparusahan. Ngunit hindi. Kinuha ng Panginoon ang kaparusahang iyon at ipinalit ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, nang sa gayon tayo ay mapatawad. Ang buhay ng mananampalataya ay dapat laging handa sa pagkilos ng Diyos. Dapat makasadya tamo palagi na patutuanan o magpatotoo sa mga buhay natin at ipakita ang pagliligtas na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay sa pamamagitan ng mga binago nating isip at buhay at nakikita din ito sa mga mabubuting mga gawa sa ating kapwa-tao. Alalahanin natin ang mga ginagawa at ginawa ng Diyos para sa atin. Tamo sana may kaka-amnesia or selective amnesia neng madalas. Pipilinan lamo detang dapat tamong atandanan at ipagkabyeking aldoldo. Mamuhay tayo na handa sa kanyang pagtawag anumang oras. Mga kapatid, ang kordero ng Paskwa ay larawan ng sakripisyo ni Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating kasalanan. Kung paanong ang dugo ng kordero ang nagligtas sa Israel, ganoon din ang dugo ni Kristo ang nagbigay sa atin ng kaligtasan mula sa kasalanan. Sa ating pagsasalo-salo ngayong gabi sa huling apunan, maalala nawa natin ang ating pagkakakilanlan bilang pamilya ng Diyos. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos, tinubos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus. Pagsaluhan natin ng may pag-alaala ang salita ng Panginoon, the body of Christ given for you, the blood of Christ shed for you. Subalit katulad ng mga Israelita, nakahanda tayong maglakbay kasama niya at panagutan ang mga dapat nating panagutan sa buhay natin bilang mananampalataya sa Kanya. Patuloy nating ibahagi ang biyayang kaloob nito sa ating buhay ngayon at sa lahat ng panahon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, narinig natin ang aral ng mabuting balita ng gabing bago ipagkanulo sa Jesus
Nakaupo siyang kasama ng kanyang mga alagad sa isang hapag, at kanyang itinatag ang bagong tipan na pinagtibay ng kanyang dugo. Matapos niyang mabuhay na maguli, napakita siya sa mga alagad at pinakilala ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paghahati ng tinapay. Hali kayo, ihanda natin ngayon ang dulang ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga handog na alay at buhay. Ito ang aral na ibinigay sa akin ng Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabing bago ipagkanulo ang Panginoong Hesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi sa kanyang mga alagad,
Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayun din, matapos ang hapunan, kinuha niya ang saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito, pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagparito. Tayo'y manalangin. Walang hanggang Diyos na aming manlilikha, pinatutubo mo ang butil at mula rito ay ginawa ang tinapay na ito. Iniaalay namin ito sa iyo upang sa amin ay maging tinapay ng buhay. Ipagkaloob mong kaming tatanggap nito ay mabuklod sa bigkis ng iyong pag-ibig. Ang paanyaya sa atin ay narito, sino mang nagugutom, hayaan silang makisalo at kumain. Sino mang may pangangailangan, hayaan silang lumapit at makiisa sa pag-alaalang ito. Amin ding itinataas sa iyo, O Diyos, tanggapin mo ang alak mula sa katas ng ubas na ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito nawa ay maging inuming espiritual upang kaming tatanggap nito ay mapasigla at mapanibago sa paglilingkod sa iyo. At sang-ayon sa pinag-uutos mo, aming Panginoong Jesucristo, at bilang pag-alaala sa iyo, amin ngayon itong isinasagawa. Alalahanin natin ngayon ang ating pananampalataya. Tayong lahat, si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay muling darating. Ang dulang ng Panginoon ay nakahanda na. Halikayo, magsalo-salo tayo ng may pagkilala sa sakripisyo ng Panginoon. Kunin ninyo at tanggapin ang mga simbolo ng katawan at dugo ni Jesus. Lahat nga ay buong kapanalang inaanyayahang makisalo sa banal na hapag na ito. Tanggap kayo po karing simbolo ng katawan at daya ng Kristo at ganakan nyo ang sakripisyong gawa na para kay katamo. Tanggap Kapatid kang Kristo, tanggapan nyo lang ang simbolo ng katawan at daya ng Jesus at ganakan nyo ang sakripisyo na para kay kaligtasan tamo. Tanggapan nyo lang ang simbolo ng katawan at daya ng Kristo. Ngayon po, inaanyayahan ng bawat isa sa atin na makisalo ng may pagkilala sa dakilang sakripisyo ng Panginoon. Gawin natin ang pagsasalo-salong ito ng matahimik at may kaisan. Idudulog po ng ating pong mga elders ang wine sa dakong kanan. Yung grape juice po natin ay dito po at sa gitna. Yung nais pong tumanggap ng wine ay dito po sa kanan at yung iba po ay dito naman sa kaliwa para sa Diyos, especially yung mga bata po. Dito po, yun. Diyos po. Apo, wine din po
blood on the door, a covering of grace, redemption upon, death passed over, life was restored by the blood of the Lamb. We are made pure. Behold the Lamb who takes away our sin. Spotless and pure, His sacrifice within. Yeshua HaMashiach, the Lion of Judah, our Prince will lay down His head. The Lamb of Elohim hung on that rugged cross, carried the sins of the world to set us free. His body broken, His blood poured out, our redemption sealed with love so divine. Hinehase, hanose tape enu, tanim otaho, seakya betokenu. Yeshua HaMashiach, Maria Yehuda, Besachnunakan Elkaya. His blood covers me from death and the grave, a perfect sacrifice through whom I'm saved. He rose from the dead, triumphant and strong. Now I am redeemed, to Him I belong. Sing of the Lamb who was slain, who bore my shame. For
Ating alalahanin ngayon ang utos ng paghuhugas ng paa. Nakatala sa Ebanghelyo ayon kay Juan ang ganito. Bisperas na noon ng Paskwa, alam na ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Pagsapit ng hapunan, inilagay na ng dyablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkanulo niya si Jesus, kapulungan. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, Panginoon, huhugasan niyo ba ang aking mga paa, kapulungan? Muling nagsalita si Pedro, Hinding-hindi ninyo huhugasan ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Dahil dito'y sinabi ni Simon Pedro, kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. Kapulungan? Dahil alam na ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, subalit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinauupuan niya, sinabi niya sa kanila, nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo, tayong lahat? Tinatawag ninyo akong Guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ganoon nga ako. Kung ako ngang Panginoon at Guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakahihigit sa kanyang Panginoon ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Sa pagbubulay, sino na ang pagod dito sa paglilingkod? Heto tayo ngayon taon-taon sa pag-alaala na hinugasan ni Jesus ang mga paa ng mga alagad. Ito na lamang ba ay isang tradisyon tuwing Huwebes Santo o may malalim pa ring pakahulugan sa bawat panahon ng Kwaresma? Si Jesus, 33 taon na nabuhay sa mundong ito. Sa huling taon niya, pinuno ito ng paglilingkod. Ang buhay Kristiyano ay punong-puno ng paglilingkod, Christ-like leadership and service. Sa kanyang paglilingkod na ibinaba niya ang kanyang sarili sa anyo ng isang alipin, ang pinakamababang uri ng paglilingkod na kanyang ginawa sa mga alagad. Kaya sa ating pagsasagawa ng paghahugas ng paa, naway patuloy nating maalala ang ating pananagutan sa isa't isa. Paglilingkod bilang pananagutan ng sambahayan ng Diyos. Inaanyayahan ko po ang ating pong mga elders na dumako upang gawin ang simbolo ng paghuhugas ng paa.
Buong pagpakumbaba tayong dumulog sa Panginoon at manalangin ayon sa Kanyang itinuro sa atin. Itang sablaking igpami at chukabanwa, samban mayang lagyumo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuaning kaborian mo, kaya tisulip antibanwa. Inka kanan mi kingaldoldo, ibiyam kingaldoldo. Patawaran mo kami, karing kasalanan mi kaya ka. Anti mo patawad mi, karing mi kasala kaya kami. Emo kaya pa'y Saul kintukso, no na ikabos mo kami king sablang marong. Pablasang at kaya kayong kayarian, kayo pa yan, kayang malang kapusan. Amen. Matapos ang banal na hapunan at paghuhugas sa paa ng mga disipulo, pagkaawit nila ng isang imno, ay nagtungo na sila sa bundok ng mga olibo, na nalangin si Jesus sa Ama, Ama ko, kung maaari ay ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito, gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. At sinabi rin niya sa kanyang mga alagad, talaga bang hindi kayo makapagpuyat? Makasama ko kahit isang oras man lamang? Dumating na ang oras na ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga makasalanan. Tayo na. Si Kristo'y naging masunurin hanggang sa kanyang kamatayan. Masunod nawa natin ang kanyang kalooban. Sa ating pagsunod sa kanya, tanggapin natin ang pagpapalakas at pagpapatatag ng iisang Diyos, ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Amen. Luklukya po yung kapulungan. Jesus climbed the hill to the garden still. His steps were heavy and slow. Love in a prayer took him there to the place only he could go. Gethsemane, Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. He felt all that was said, wicked or bad, all the pain we would ever know. While his friends were asleep, he fought to keep his promise made long ago. Gethsemane, Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane.
escape.